So, Dean, first and foremost, congratulations on winning the silver medal. Kumusta yung feeling na, yun nga, nakakuha ng medalya sa huling araw ng event na to? Ano po, it feels great. It feels great to po to represent my country po. Ayun nga, so, nung finals, medyo although nabitin ka, parang tuwang-tuwa ka pa rin sa silver. What was the satisfaction level after that, after the Soviet Philippines? Ano po, very satisfied po with my performance po. Ano po, more improvements po po. Kanino mo dinededicate yung medal na nakuha mo ngayon Sa mama at daddy ko po. Anong message mo sa parents mo? Thank you po sa pagsuporta po sa akin lagi. Ano yung profession ng iyong mama at dad? Ano po, ang mom ko po ay tattoo artist po, tapos po ang dad ko po freelancer. Okay, so kailan ka nag-umpisa na mag-karate? At ito yung una mong competition na yun silalian ninyo? Na world po. Na international? So, on your first shot nga dito sa inyong paglalaok nga dito sa Worlds Karate 1, masasabi niyo fulfilling mo ba? Dahil of course this is your first ever competition na international, and at the same time nakachamba pa rin kahit malungkot, silver man. Anong masasabi niyo sa opportunity na binigay sa inyo ng Karate Pilipinas para dito? Very thankful po ako sa Karate Pilipinas for giving us a chance to compete in world-class competition po. Yan. Sa tingin mo, ano yung highlight ng performance mo to get the silver medal? Ano po, dedication po. Nakita naman natin yung support ng ating mga kapwa-kababayan na nag-cheer sa inyo. Na proud ka ba doon sa inyong overwhelming support nga ng ating mga Pinoy na nanonood nga dito sa competition team? Apo. Namang aka doon sa crowd support na rin. Anong masasabi niyo doon sa crowd na? Ano po, sobrang bait po ng mga taga dito po dahil po sinusuportahan po nila. By the way, Ang mga kapwa po. taga saan ka at anong edad mo na? Taga Batangas po ako. Batangas. Sa So, Batangas? Sa Balagtas po. Balagtas. What age now? Ano po, 12. 12. So, kahit pa paano, after nito, may mga plano kayo, mga competitions na nakaline na para sa inyo? Opo, pero hindi pa po alam kung kailan. Balarong pabansa? Hindi pa po sure ako. Yan. So, going back kasi napansin ko, kaninang umaga, nagkata rin, nag-committee ka rin. So, kamusta yung transition from playing Nakata level, from Nakata Division 2 to Committee Division? Kamusta yung transition? Ano po, okay lang po, sanay na po dahil ano, medyo matagal ko na po ginagawa silang dalawa. Kasi isa sa mga concern nung sa kahapon, kasi nga may sumabay din nagkata Committee rin, parang hirap yung kilos niya sa Committee kasi iba yung training sa kata. So, kamusta mo yung, paano mo nababaan yung training between kata and Committee? Ano po, minsan, ano po, pag po mga days ng training, kata and committee po, kunwari po, Monday kata, tapos Tuesday po, committee. Ganun. Medyo napaganda ba yung nalaglagan na agad sa Committee para focus ka na sa kata? Po? Napaganda rin ba yung napaga yung uwi mo sa Committee para focus ka na sa kata? Hindi naman po. Gusto ko pa din po manalo sa committee, still striving po. Ano na lang, last na lang, ano yung lagi sinasabi ng parents mo sa'yo para mag-focus ka lang dun sa Try harder, tapos wag po susuko ng madali. Aside sa mga karatekas, may iba pa bang mga sports, Filipino sports icon na tinitingala ka? Wala. Jamie Lim or Sakaral Polte. Idol mo ba yun? Ang sariling idol lang. Magagaling po sila. Siyempre. Sariling idol lang ka ba? Sariling, wala kang idol. Thank you.